Ang pelikulang ito ay pinamagatang Miss Butcher noong 2017. Sa Chonha Hospital sa Korea, isang pasyente ang isinugod na duguan at walang malay. Nasa edad 17, makinis at talagang napakaganda. Habang ginugupit ng nurse ang damit nito, kakaibang pagnanasa ang naramdaman ng mga lalaking doktor na naroon. Pagkatapos ng operasyon, ang tatlong magkakaibigang doktor ay nagkasundo sa isang masamang balak. Salit-salita nilang pinagsamantalahan ang comatose na pasyente. Paralisado man ang katawan, pero ramdam ng utak niya ang ginagawa sa kanya. Aminin mo nag-i-enjoy ka rin, hindi ba? Bulong ng chief surgeon sa walang kalaban-laban na pasyente. Lumipas ang panahon, hindi na parusahan ang tatlong doktor, bagkus na promote pa sila sa kanilang mga posisyon. 10 taon nang lumipas, isang lalaki ang natagpuang patay sa silid ng isang hotel. Nagtamo ito ng mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dumating ang grupo ng crime division sa pangunguna ng kanilang chief. Sa itsura ng bangkay, sinigurado talaga ng sospek na patayin ito. Dahil sa nangyari, napilitang pumasok ang naka-day off noon na si Detective Kim Gu-ho. Sermon ang inabot niya sa chief. Siya kasi ang leader ng grupo, kaya dapat siya ang nangunguna sa investigasyon. Ang biktima ay si Kang Jong-woo, doktor sa Chonha Hospital. Ang babaeng kasama nito sa hotel ay kinilala lamang sa pangalang Hee-jin. Pero wala silang makitang anumang kaugnayan ng dalawa. Ayon sa forensic expert na nag-autopsy sa bangkay, ang suspect ay right-handed, at bihasa sa paggamit ng kutsilyo. Maliliit lang ang mga saksak pero pinunterya nito ang mga artery. Kaya nahirapan muna ng husto ang biktima, bago tuluyang namatay. Sa nakitang itsura ng crime scene, naisip ni Detective Kim na paghihiganti ang motibo sa pagpatay. Ang nakapagtataka lang, ay hindi nahagip ng CCTV ang paglabas ng suspect. Pinuntahan niya si Hee-jin, isa ring doktor sa nasabing ospital. Ito kasi ang huling nakausap ng biktima bago nangyari ang murder. Sa kanilang usapan ay nalaman ni Detective Kim na magkalaguyo pala ang dalawa. Pero wala siyang balak na mangialam sa personal nitong buhay. Sa isang bahay aliwan, ay makikitang naglalakad ang isang maganda at sexing babae. Pumasok ito sa silid na kinaroroonan ni Koo Jin-soo, na mahilig sa magaganda. Nang tangkain niyang hawakan ang hita ng babae ay pumalag ito. At mabilis na naitali ang kanyang kamay. Inakala niya na isa lang itong laro. Kaya hinayaan niya lang na lagyan siya ng piring, at itali pati ang kanyang mga paa. Ngunit maya-maya lang ay sinakal siya. Saka sinaksak sa iba't ibang bahagi ng katawan, gamit ang kakaibang uri ng kutsilyo. Pagkatapos ay naglakad ito palabas na parang walang nangyari. Kinabukasan, laman ng balita ang pagkamatay ni Koo Jin-soo. Ayon sa forensic, pareho ang paraan ng pagpatay sa naunang biktima. Parehong kutsilyo din ang ginamit. Kaya sigurado sila na iisang tao lang ang salarin. Isa rin itong doktor, at katrabaho ng naunang biktima. Lumalabas na paghihiganti nga ang motibo ng suspect. Pinuntahan uli ni Detective Kim si Dr. Hee-jin, para tanungin kung ano ang relasyon ng dalawang napatay na doktor. Nalaman niya na matalik na magkaibigan ang dalawa. Katunayan ay may isa pa silang kaibigan, si Dr. Lee Gi-wook na ngayon ay director na ng ospital na yon. Kinausap naman ni na Detective Jung-ji at Dong-ju, ang dalawang nurse na matagal nang nagtatrabaho doon. Ayaw magsalita ng mga ito, kaya naisip nila na imbitahang kumain sa labas. Nung nakainom na ang dalawa, ay nagsimula silang magkwento tungkol sa nangyari sa ospital, 10 taon na ang nakakaraan. Isang magandang pasyente ang isinugod sa emergency room noon. Sa sobrang ganda nito, lahat ng tao doon ay napapatingin. 3 magkakaibigang doktor ang nagka-interes sa pasyente, at paulit-ulit itong pinagsamantalahan habang walang malay. Kalat ang kwentong ito sa buong ospital. Yung 2 doktor ay napatay nitong nakaraan. Ang natitira na lang sa 3 ay si Lee Ki-wook. Sikat siyang plastic surgeon kaya madalas imbitahan sa TV. Napatanong tuloy si Detective Kim kung paano naging sikat ang isang halimaw na gaya ni Dr. Lee. Habang naglalakad pa uwi, ay nadaanan niya ang isang butcher shop. Nagtaka siya sa biglang pagkakaroon ng shop doon. Sumilip siya sa loob, at nakita ang isang sexing babae na naghihiwa ng karne. Napahanga siya sa husay nitong humawak ng kutsilyo. Naramdaman siya nito kaya lumingon bigla, na ikinagulat niya. Nung gabing yun ay hindi siya dinalaw ng antok. Hindi mawala sa isip niya ang babaeng butcher. Buong magdamag siyang hindi nakatulog.
Kinabukasan paglabas niya ng bahay, nakita niya ang maraming kalalakihan na nakapila sa butcher shop. Bukod kasi sa masarap ang karne dito, ay napakaganda din ng babaeng may-ari nito na si Oh Soon-jong. Natulala siya at napatitig nang makita ito, kaya nasabuyan tuloy siya ng tubig sa mukha. Noong araw na yon ay pinuntahan niya si Dr. Lee. Diretsahan niya itong tinanong, tungkol sa kwento ng comatose na pasyente sa ospital na yon. Nagkunwari ito na walang nalalaman. Binalaan niya na lang na mag-ingat dahil mukhang ito na ang susunod na target ng killer. Sa narinig ay nagalit ito at kaagad siyang pinaalis. Sa opisina ay inatasan niya ang dalawang kasamahan na mag-imbestiga pa sa ospital. Siya naman ay bumalik sa butcher shop. Dito ay nakasalubong niya ang isang matandang babae. Nagtaka siya dahil hindi amoy matanda ang pabango nito. Sa loob ng shop ay makikita ang iba't ibang klase ng kutsilyo. Nag-ilusyon na naman siya na nasa harap niya si Soon-jong, sexy at kasama niya sa kama. Natauhan lang siya nang magsalita ang babae. Dahil sa pagkataranta ay hindi siya makasagot kung anong parte ng karne ang gusto niyang bilhin. Napatingin siya sa lips nito, kaya bigla niyang nasabi ang salitang labi. Sa huli ay nguso ng baboy ang naiuwi niya. Kinagabihan, minanmanan nila si Dr. Lee. Hindi ito nakinig sa babala niya, dahil ngayon ay papunta uli ito sa club. Makikita dito ang talamak na bentahan ng droga. Inisa-isa nila ang mga silid para hanapin si Dr. Lee. Nasa VIP room ito kasama ang ilang mga babae. Samantala, isang babae ang nagtakip ng makapal na maskara sa kanyang mukha. Pagkatapos ay naglakad siya kasunod ng waiter. Hindi sinasadya na nabangga ni Dongju ang waiter, kaya tumilapon ang bitbit nito. Sa lapag ay kakaibang uri ng kutsilyo ang nadampot nila. Galing ito sa babaeng nakamaskara, na mabilis na sumibat. Kaagad naman itong hinabol ni Detective Kim. Nakapasok sila sa isang mall. Sumuot ito sa isang roll-up door, pero siya ay naiwan sa kabila. Tuluyan itong nakatakas. Paulit-ulit niyang pinanood ang CCTV footage, pero hindi makilala ang babae dahil sa suot na maskara. Ang tanging hawak nila ay ang kutsilyong nalaglag nito. Sa pagsisiyasat ni Dongju sa ospital, isang pasyente lang ang comatose noong taon na mangyari ang pang-aabuso. At iyon ay ang sikat na artistang si Seol Soo-jin. Pinuntahan nila ito sa taping, at mapalad na napagbigyan sa isang interview. Tinanong ni Detective Kim kung ano ang gamit nitong pabango. Dahil pareho sila ng pabango ng matandang nakasalubong niya sa butcher shop. Tinanong niya din kung kilala nito ang dalawang doktor na pinatay kamakailan. Maingat ang naging sagot ng aktres. Pati ang pagiging pasyente sa ospital noon ay itinanggi din ito. Sa huli ay walang nakuhang impormasyon si Detective Kim. Ipinasuri nila ang nakuhang kutsilyo, at nalaman na ito ay galing pa sa Indonesia. Karaniwang ginagamit sa pagkakatay ng hayop at paghihiwa ng karne. Pagkatapos ay pinuntahan nila ang wanted na si Mr. Joe, na minsan ang nakaengkwentro ng isang babaeng killer. Nang makita sila ay kaagad itong tumakbo. Matagal silang nakipaghabulan, at dahil sa kanilang pagtutulungan, sa wakas ay nahuli nila ito. Ayon kay Mr. Joe, ang babaeng minsan niyang nakalaban ay nakamaskara din. Hindi man makita ang mukha nito, sigurado siya na maganda ang babae. Sa mga narinig ay isang tao ang naisip ni Detective Kim na tumutugma, si Oh Soon-jong. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay bumalik siya sa butcher shop. Nawala na naman siya sa sariling pag-iisip nang makitang muli ang babae. Kaya napa-order siya ng pinakamahal na klase ng karne. Pag-uwi ay sa kanya lang napagtanto, na pang isang buwan na sahod niya na ang naipambili niya. Sa kabilang dako ay nagtuturok ng drug sa sarili si Dr. Lee. Muling bumalik sa alaala niya ang ginawa nila sa comatose na pasyente noon. Ayaw naman talaga ng dalawa niyang kaibigan sa kanyang balak. Pero dahil sa udyok niya ay natukso na rin ang mga ito, at ginawa ang kahayupang kanyang naisip. Sumunod na araw ay magkasama na lumabas sa TV si Soo-jin at Dr. Lee. Wala namang kakaibang kilos ang mapapansin sa dalawa. Pagkatapos ng show ay nilapitan si Soo-jin ni Dr. Lee at tinanong kung kanino siya nagparetoke ng mukha. Nang bumulong ito ay bumalik sa alaala niya, ang kahayupang ginawa nito sa kanya noong comatose siya sa ospital. Pero pinilit niyang huwag magpa-apekto, kaya nagawa pa rin niyang makipagbiruan. Sa butcher shop ay naroon uli ang matandang babae. Pinangaralan si Soon-jong tungkol sa tamang paghihiwa ng karne, at sinabihan na hindi na siya dapat magkamali sa susunod. Sa parking lot ay dumating si Dr. Lee. Biglang nagpatay-sindi ang ilaw kaya kinabahan siya.
Pero wala namang ibang tao sa paligid. Kinabukasan, pumunta sa ospital ang mga detective. Isinugod kasi doon si Dr. Lee dahil nasaksak noong nakaraang gabi. Maswerte at hindi napuruhan dahil may nakakita. Pero ang killer ay nagtamo din ng saksak sa hita. Pagkatapos ay bumalik si Detective Kim sa butcher shop. Diretsahan niyang tinanong si Sun Jong tungkol sa kutsilyong nakasabit doon, na kamukha ng nakuha nila sa suspect. Walang atubili na ibinigay naman ito sa kanya ng babae. Pero napansin niya na iika-ika itong maglakad. Kaya nag-isip siya ng paraan para mausisa kung bakit. Hiniling niya na makapasok sa loob ng bahay na pinayagan naman ng babae. Nang makahanap ng pagkakataon ay bigla niya itong sinunggaban. Dito niya nakumpirma na may sugat ito sa hita. Natakot ito na mabisto kaya bigla siya nitong hinila at hinalikan. Natukso naman siya, kaya't nung gabing yun ay may nangyari sa kanila. Sa mga oras na yun, ay dumating sa ospital ang babaeng nakasuot ng maskara. Pinatulog niya ang mga gwardya sa paligid. Matagumpay niyang nakuha si Dr. Lee sa silid, at nailagay sa wheelchair. Saka isinakay sa isang ambulansya. Kinabukasan, nalaman ng grupo ni Detective Kim ang pagkawala ni Dr. Lee. Tiningnan nila ang footage ng CCTV, pero wala silang lead kung saan ito dinala. Peke ang plate number ng ambulance, at nagpalit ng sasakyan sa daan ang suspect. Walang naiwan na kahit anong ebidensya. Bumalik si Detective Kim sa butcher shop. Dito uli siya nagpalipas ng gabi kasama si Sun Jong. Nang gabi ring yun ay nagising si Dr. Lee na nakagapos sa loob ng tagong gusali. Sa harap niya ay may malaking aso na nasa hawla. Maya-maya ay lumapit ang isang matanda, kasama ng matangkad na babae. Gamit ang kakaibang uri ng kutsilyo, ay hiniwa siya nito sa pulso. Nagmakaawa siya na huwag patayin. Pero binulungan lang siya ng matanda. Aminin mo nag-i-enjoy ka rin hindi ba? Nagulat siya sa narinig, dahil ito rin ang mga salitang sinabi niya, sa pasyenteng comatose na pinagsamantalahan nila noon. Ibinaba nito ang pantalon niya, kasabay ng pagmamakaawa niya para sa kanyang buhay. Pero hindi siya pinakinggan, bagkus pinakawalan ang aso na nasa kulungan, at nilapan nito ang pagkalalaki niya. Samantala, tinanghali ng gising si Detective Kim. Maayos siyang nagpaalam kay Sun Jong bago umalis. Nung araw na yun natagpuan nila ang bangkay ni Dr. Lee. Parehong kutsilyo ang ginamit sa pagpatay. Ang tanging pinagkaiba ay kaliwete ang suspect. Habang kumakain ay napanood nila ang balita tungkol sa bagong pelikula ni Sujin na sinushoot sa Italy. Isang matandang babae na naghihiganti ang role nito. Nagulat si Detective Kim dahil ganito ang itsura ng matandang nakasalubong niya sa butcher shop. Sinabi niya sa mga kasama ang tungkol dito, pero hindi naniwala ang dalawa. Kaagad siyang bumalik sa shop, pero laking gulat niya nang makitang bakante na ang pwesto. Umalis si Sun Jong nang walang paalam. Sinubukan niya itong tawagan pero hindi na makontak. Pagbalik ni Sujin galing Italy ay inimbitahan nila ito sa presinto. Pero dahil walang ebidensya sa mga hinala ni Detective Kim, ay kinailangan nilang pakawalan ang babae. Sa paglipas ng panahon lalong sumikat si Sujin dahil sa pagtulong sa mga babaeng biktima ng karahasan. Samantalang ilang buwan na ang nakakaraan, ay hindi pa rin nalulutas ng grupo ni Detective Kim ang hawak nilang kaso. Sa kabilang dako, isang moneylender ang nagbibenta sa gangster ng mga babaeng hindi nakakabayad ng utang sa kanya. Makikita na may isang babae rin sa kotse ang nakamasid. Kinagabihan habang natutulog, ay sinundan siya ng nasabing babae, at pinagsasaksak din. Sumunod na araw, laman ng balita ang pagkamatay ng moneylender. Ang paraan ng pagpaslang ay katulad din sa 3 doktor na biktima. Dahil dito ay nagmamadali si Detective Kim na pumunta sa crime scene. Ipinangako niya na siya mismo ang huhuli sa mga salarin. Hinanap niya uli ang dating wanted na si Mr. Joe, na noon ay nagpapatakbo na ng isang club. Nalaman niya dito ang kinaroroonan ni Sun Jong. Nagbiyahe siya ng malayo, sa isang liblib na lugar. Hanggang sa matagpuan niya ang bagong butcher shop ng babae. Ang pag-alis nito ng walang pasabi, ay lubhang nakakapagduda. Sa galit ay tinutukan niya ito ng baril. Mahinahon itong nakiusap na umalis na lang siya, pero sa halip ay humakbang siya palapit. Binato siya nito ng kutsilyo, kaya nabitawan niya ang hawak na baril. Gamit ang isang stick ay sumugod siya, at naglaban silang dalawa. Hanggang sa malamangan siya nito. Marami siyang gustong itanong, kung ito ba ang pumatay sa 3 doktor o si Sujin. Pero wala siyang nakuha ni isang sagot. Naitulak niya ito,
at nakuha ang kutsilyo sa lapag. Saka itinutok sa mukha ng babae. Handa naman na si Sun Jong na mamatay sa kamay niya. Pero dahil sa mahal niya ito, ay hindi niya ito nagawang patayin. Sakay ng kotse ay nilisan niya ang lugar. Kinabukasan, nagpasa siya ng resignation letter sa opisina. Dahil hindi niya kayang arestuhin ang sospek sa mga pagpatay, ay mas pinili niyang magbitiw sa serbisyo. Sinubukan siyang pigilan ng mga kasamahan, pero buo na ang kanyang desisyon. Isang buwan ang lumipas. Sakay ng bus ay pinuntahan niya ang bagong butcher shop ni Sun Jong. Nagtaka ang babae kung paano niya ito natuntun. Tinanong kung pumunta siya para arestuhin ito. Hindi na ako pulis ngayon, tugon niya. Tinanong niya naman kung hanggang ngayon ay pumapatay pa ito. Pinapatay ko lang ang karapat-dapat mamatay. Ngayon ay malaya na sila sa kanilang pag-iibigan. Paggising kinabukasan, hindi sinasadya na may nabuksan siyang drawer. Nalaglag ang isang photo album. Laking gulat niya nang makita ang picture ni Sun Jong at Soo Jin na magkasama. Kambal pala ang dalawa. Ngayon naging malinaw sa kanya, kung bakit dalawang tao ang itinuturong sospek sa mga pagpatay. Pero hindi na siya pulis at tanggap niya na ang pagkatao ni Sun Jong, kaya wala nang saysay ang kanyang natuklasan. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang video. Maraming salamat po sa inyong oras at suporta.